Sa gitna ng isa sa pinakamalaking naval exercise sa buong mundo, may isang balitang tunay na ikinagulat ng marami. Isang bagong barko ng Philippine Navy ang hindi lang basta nakilahok, kundi nagpakitang gilas laban sa ilan sa pinakamalalakas na hukbong dagat sa mundo. At ang mas nakakabilib, hindi ito nanalo dahil sa laki ng barko o sa pinakamalaking kanyan. Nanalo ito dahil sa husay ng crew, training, at precision. Ano ang ibig sabihin ng tagumpay na ito para sa Philippine Navy? At bakit sinasabi ng ilan na ito ay patunay na nagsisimula ng magbunga ang AFP Modernization Program? Alamin natin, kamakailan lamang ay kinumpirma ng Philippine Navy na ang kanilang pinakabagong frigate, ang BRP Miguel Malvar, ay nagtapos sa ikatlong pwesto sa Naval Surface Fire Support Rodeo, isang naval gunnery competition na bahagi ng Exercise RIMPAC 2026. Hindi ito simpleng shooting competition lamang. Isa itong seryosong pagsusulit sa kakayahan ng isang barko at ng buong crew nito na tamaan ang target gamit ang pangunahing naval gun habang nasa aktwal na operational environment. Sa kompetisyong ito, ang BRP Miguel Malvar ay gumamit ng 76mm Automalar Super Rapid Naval Gun. Ang challenge ay simple sa papel pero napakahirap sa aktwal na operasyon. Kailangang magpaputok ang barko ng 5 magkakasunod na rounds papunta sa isang target sa lupa. Pagkatapos nito, susukitin ang average na layo ng 5 tama mula sa mismong target. Habang mas malapit ang average impact ng 5 bala, mas mataas ang score. At tandaan, ang target ay nasa humigit kumulang 3.5 milya o mahigit 5 kilometro ang layo mula sa barko. Sa ganitong distansya, napakaraming factors ang kailangang isaalang-alang. May epekto ang alon, may epekto ang hangin, may epekto ang galaw ng barko, may epekto maging ang timing ng bawat putok. Kaya ang kompetisyong ito ay hindi lamang sumusukat sa lakas ng kanyan. Sinusukat nito ang kalidad ng fire control system, ang coordination ng Combat Information Center, ang accuracy ng sensors, at higit sa lahat, ang husay ng buong crew. At dito nagpakitang gilas ang BRP Miguel Malvar. Nakamit nito ang ikatlong pwesto laban sa maraming modernong barko mula sa iba't ibang bansa. Ang unang pwesto ay nakuha ng Republic of Korea Navy sa pamamagitan ng Daegu-class frigate na ROX Daejeon. Ang barkong ito ay gumagamit ng mas malaking 127mm Mk 45 Mod 4 naval gun. Kung ihahambing, mas maliit ang 76mm gun ng BRP Miguel Malvar. Natural na maraming magtatanong, paano nakipagsabayan ng isang barkong may mas maliit na pangunahing kanyan laban sa barkong may mas malaking caliber? Ang sagot ay precision. Sa naval warfare, hindi sapat na malaki ang bala. Mas mahalaga kung gaano ito katumpak. Mas mabilis na mahanap ang target. Mas mahusay ang koordinasyon ng sensors. Mas maayos ang fire control solution. At mas disiplinado ang crew sa bawat proseso. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng naging resulta ng Philippine Navy. Hindi nito ipinapakita na pinakamalaki ang armas ng Pilipinas. Ipinapakita nito na kaya nating makipagsabayan sa kalidad ng training at execution. Pero paano ba talaga nangyayari ang ganitong klase ng accuracy? Bago pa man pindutin ang trigger ng pangunahing naval gun, napakaraming proseso ang kailangang pagdaanan. Kinakalkula ng combat system ang eksaktong distansya ng target, bilis ng barko, direksyon ng hangin, galaw ng alon, at maging ang pag-ikot ng barko habang ito ay naglalayag. Sa loob lamang ng ilang segundo, kailangang pagsamasamahin ng fire control system ang lahat ng impormasyong ito upang makuha ang tamang firing solution. Pagkatapos nito, hindi pa rin automatikong garantisadong tatama ang bawat bala. Kailangan pa ring maging mabilis at eksakto ang bawat miyembro ng crew. Mula sa bridge, Combat Information Center, Weapons Control Team, hanggang sa mga personnel na nagpapatakbo ng mismong kanyan, lahat sila ay kailangang kumilos na parang iisang makina. Iyan ang dahilan kung bakit malaking pagkilala ang makapasok sa top 3. Hindi lamang nito ipinapakita ang galing ng isang armas, kundi ang kahandaan at disiplina ng buong barko. Isa pang nakakatuwang detalye ay ang pagkakahawig ng disenyo ng BRP Miguel Malvar at ng ROX Daejeon. Maraming netizens ang agad nakapansin nito nang makita ang mga larawan habang papasok ang dalawang barko sa Joint Base Pearl Harbor Hickam noong Hunyo bilang bahagi ng RIMPAC. Bagamat magkaibang klase ang dalawang barko,
Kapansin-pansin ang kanilang modernong stealth-inspired na disenyo. Pareho silang may enclosed mast, malinis na superstructure, at mga linyang idinisenyo upang mabawasan ang radar signature. Hindi katakataka kung bakit maraming observers ang nagsasabing kabilang na rin ang BRP Miguel Malvar sa bagong henerasyon ng mga modernong frigate sa rehiyon. Ngunit higit pa sa itsura, ang tunay na sukatan ay ang performance. At dito lalo pang naging kahanga-hanga ang resulta. Isipin ninyo ito, ang BRP Miguel Malvar ay isa pa lamang bagong barko sa serbisyo. Patuloy pa ring nagkakaroon ng operational experience ang crew nito. Gayunpaman, agad itong nakapasok sa top 3 ng isang internasyonal na kompetisyon kung saan kalahok ang ilan sa pinakamahuhusay na navy sa buong mundo. Malinaw na malaking bagay ito para sa morale ng Philippine Navy. Isa rin itong magandang mensahe sa mga Pilipino na ang mga bagong kagamitan na binibili ng bansa ay hindi lamang para sa display. Kapag mahusay ang training, maintenance, at paggamit, maaari talaga itong magbigay ng world-class na performance. Mahalaga ring tandaan na ang RIMPAC ay hindi lamang tungkol sa pagpapakita ng mga barko. Isa itong pagkakataon upang matuto mula sa iba't ibang allied navies. Dito nagkakaroon ng pagkakataon ng mga sailors na makipag-operate kasama ang mga veteranong hukbong dagat mula sa iba't ibang bansa. Dito rin nasusubukan ang interoperability, communication procedures, at combat readiness. Kaya ang bawat magandang resulta sa ganitong exercise ay may malaking epekto sa reputasyon ng isang navy. Sa larangan ng depensa, mahalaga ang reputasyon. Kapag nakikita ng mga kalyadong bansa na mahusay ang performance ng isang navy sa mga international exercises, tumataas ang kanilang tiwala sa kakayahan nitong makipag-operate sa panahon ng humanitarian missions, disaster response, maritime patrols, at maging sa mga sitwasyong nangangailangan ng magkasanib na operasyon. Para naman sa mga crew ng BRP Miguel Malvar, siguradong malaking inspirasyon ang tagumpay na ito. Ang bawat oras ng training, bawat maintenance ng barko, at bawat pagsasanay sa dagat ay nagbunga ng isang resulta na kinilala mismo sa isang pandaigdigang kompetisyon. Isa rin itong magandang mensahe para sa mga kabataang nangangarap na maging bahagi ng Philippine Navy. Ipinapakita nito na ang ating mga mandaragat ay hindi lamang nakakasabay sa international standards, kundi kaya ring makipagkumpetensya at magpakitang gilas laban sa ilan sa pinakamahusay na hukbong dagat sa mundo. Para sa Philippine Navy, ang pagiging pangatlo sa Naval Surface Fire Support Rodeo ay hindi lamang medalya. Isa itong patunay na ang modernisasyon ay nagsisimula ng makita sa aktwal na performance. Hindi lamang sa papel, hindi lamang sa mga press release, kundi sa totoong international competition. Habang nagpapatuloy ang pagdating ng mas marami pang modernong barko, missiles, sensors, at iba pang advanced systems sa ilalim ng AFP Modernization Program, inaasahan ding lalo pang tataas ang kakayahan ng Philippine Navy sa mga susunod na taon. Kung ang isang bagong frigate ay nakapasok na agad sa top 3 sa RIMPAC gamit ang mahusay na precision na training, isipin na lamang kung ano pa ang maaaring maabot kapag mas dumami ang ganitong klaseng barko at mas lumawak pa ang karanasan ng ating mga mandaragat. Sa huli, ang tagumpay na ito ay hindi lamang tagumpay ng isang barko. Hindi lamang ito tagumpay ng crew ng BRP Miguel Malvar. Ito ay tagumpay ng buong Philippine Navy at ng bawat Pilipinong sumusuporta sa patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng ating sandatahang lakas. At kung magpapatuloy ang ganitong klase ng training, dedikasyon, at modernisasyon, hindi malayong mas marami pang international achievements ang may uuwi ng ating hukbong dagat sa mga susunod na taon. Talagang nakaka-proud, dahil unti-unti nang pinatutunayan ng Philippine Navy na kaya nitong makipagsabayan sa mga pinakamahusay sa buong mundo.